Mag-aalas 9 na ng umaga kaya hindi na ganoong punuan ang elevator ng mga oras na iyon. Alas 8 kasi ang karaniwang pasok ng mga empleyado kaya ganoong oras ang kadalasang dagsa ng mga tao. That's a waste of time and gasoline. It would be more practical if we would go to the office together. Sagot nito. But people would notice and sooner or later, they would talk about it. Relationship rumor between us is the last thing we need right now. Giit ko. Hindi man ito nakaharap sa akin ngunit kitang-kita ko ang pag-ikot ng kanyang mga mata mula sa refleksyon nito sa pinto ng elevator. How can you go to work? Tanong nito. I'll take a taxi. Mabilis kong sagot. And how are you going to pay for that? Nakataas ang isang kilay nito nang lumingon sa aking gawi. Napanguso ako dahil sa kanyang sinabi. I hate the feeling of being dependent. Wala akong access sa sarili kong pera at ganoon din sa pera ni Caitlin. Kaya naman si Sandro lamang ang tangi kong maaasahan. I'm going to work for you, right? Tama lang naman siguro na sahuran mo ko. Saad ko saka tinaasan din ito ng kilay. Ilang minuto din kaming nagtagisan ng tingin. Sa bandang huli ay ito din ang unang sumuko. Umiwas ito at dumiretso ng tingin. Maya-maya pa ay muli ito nagsalita. I'll just lend you my car. Tura nito. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay tila bigla itong napaisip. You do have a driver's license, don't you? Saglit ako nag-isip. As Heidi? Yes, I do have driver's license. What, Caitlin? I'm not sure. Sagot ko. So that's settled. You can take a cab and you can drive on your own. That's why, whether you like it or not, we're going to the office together. Sakto naman bumukas ang pinto ng elevator at mabilis itong bumaba. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong sumagot dito dahil malalaki ang kanyang mga hakbang. Sandro! May hina ngunit mariin kong tawag dito. Nagpalingalinga pa ako upang masigurong walang ibang taong nakarinig sa akin. Sigurado kasing pag-uusapan na naman kami kapag narinig nilang Sandro lamang ang tawag ko sa boss namin. Sandro! Ulit ko ngunit tila nananadya ito at tuloy-tuloy lamang sa paglalakad at dumiretso na sa kanyang opisina. Sinundan ko ito at bago pa man ako makapasok ay mabilis niyang ibinagsak ang pinto sa aking muka. Bastard! Mariin ngunit mahina akong saad. Hindi pa man ako nakakabawi ay muling bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. You're saying something? Nangaasar nitong tanong. Nothing. Sarkastikong tugon ko saka ito binigyan ng pilit ng ngiti. Pagkatapos noon ay tinalikuran ko na ito at nagtungo sa akin lamesa. Padabog akong umupo doon. Muli ko itong nilungon upang matalim na irapan. Hindi naman nakaligtas sa akin ang naglalarong ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang nasisiyan itong makitang naiinis ako sa kanyang ginagawa. Hindi ko na ito nilingon nang marinig kong isinara na niya ang pinto. Matapos kong makahuma sa inis ay nagbalik akong pumasok sa loob ng opisina ni Sandro upang hingin mula dito ang mga materyales na kakailanganin para sa gagawin kong project proposal para sa Dubai project na balak naming agawin mula sa Prime Construction. Bago pa man ako makapasok ay nakita kong bumukas ang elevator at inuluwa noon si Alan. Good morning! Masiglang bati nito. Araw-araw na lang ba talk of the town ka? Dinaig mo pa ang celebrity sa pagigisikat mo sa buong Samontes Corporation na. Bakit? Ano na naman bang chismis ang lumalaganap sa baba? Usisa ko. Ito na nga ang latest chismis. Magkasabay na naman daw kayong pumasok ni Sir Sandro at ang chika sa iisang bahay na daw kayo nakatira. Nalalaki pa ang mga mata ni Alan habang nagkukwento. Imagine, ikaw at si Sir Sandro. Samantalang dati pangarap mo lang yun. Tura nito sa kasunundan iyon ng malakas na tawa. Agad naman itong natigilan at natutop ang bibig ng maalalang nandoon nga pala siya sa labas ng opisina ni Sandro. Hindi na ako nagulat ng ganoon agad ang kumalat na chismis sa buong kumpanya. Kahit sino naman makakakita na sabay kaming pumasok na opisina nang magkasunod na araw ay siguradong magdududa sa tunay na namamagitan sa amin ni Sandro. Hindi ba pwedeng may early meeting lang kami sa labas ng magkasunod na araw kaya sabay kaming pumasok? Masyado naman atang malikot ang imahinasyon ng mga empleyado ng Samontes Corporation para maisip nila ang bagay na yun. Katwiran ko. At saka, mukhang marami silang oras para pag-usapan ng boss nila ha? Mukhang kulang ata sila sa workload. Hayaan mo't makakarating kay Sir Sandro.
Dagdag ko pa. Ito naman? Nakangusong Saad nito. Alam niya kasing madadamay siya kapag nakarating ang tungkol sa bagay na iyon sa itaas. Sige na, huwag ka mag-alala at pagsasabihan ko mga iyon. Bibigyan ko ng memo ang hindi tumigil. Kabig nito. Pasimple ako napangiti dahil sa mabilis na pagkambyo nito. Siya nga pala. Oh, eto. Wika nito sabay abot ng ilang pirasong papel. Pilapan mo na lang ito para mabigyan ka ng bagong account ng payroll department. Para naman magamit mo yung ATM card mo. Dagdag nito. Salamat. Tugon ko sa kaitong initian. Babalikan ko na lang yan mamaya. O di kaya itawagan mo na lang ako sa local number ko kapag handa na. Okay, sige. Maraming salamat ulit. Walang anuman. Basta tawagan mo lang ako kapag may tanong ka o kaya may iba ka pang kailangan. Saad nito. Marahan akong tumango at ngumiti bilang tugon. Kasunod noon ay nagpaalam na itong babalik sa kanyang lamesa. Na makaalis ito ay agad ko sinimulan ang paglalagay ng mga detalye na kailangan para sa form. Mabilis ko natapos iyon. Nais ko kasing mapadali ang pagproseso nito upang kahit papaano ay may magamit ako habang hindi pa tapos ang lahat ng aking plano. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Sa halip na tawagan si Alan ay ako na lamang ang bumaba sa kanyang opisina upang ipasa ang form na aking sinulatan. Gusto ko kasing maipasa na ito bago pa ako magsimula sa project proposal na gagawin ko para kay Sandro. Sa isip ko ay saglit lamang naman ako mawawala kaya hindi na ako nag-abalang magpaalam kay Sandro. Plano ko lamang iabot ang form kay Alan at pagkatapos ay agading babalik sa akin lamesa. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay narating ko na rin ang palapag ko saan nandoon ang opisina ni Alan. Dumiretso na ako sa kanyang lamesa. Bahagya pa itong nagulat nang makita ko matapos niyang mag-angat ng tingin. Oh, sabi ko sa'yo tawagan mo na lang ako para kunin dun eh. Bungad niya sa akin. Nakangiti akong inabot ang papel sa kanya na agad naman niyang tinanggap. Sus, sabihin mo, gusto mo lang kasing gumala ng gumala. Asar ko dito. Shh, huwag ka nga maingay. Mabilis niyang saway sa akin. Bahagya lamang ako natawa nang makita ang reaksyon nito. Nagpalingalinga pa ito sa paligid upang masiguro na walang nakarinig sa aking sinabi. Pasimple pa niyang hinampas ang aking balikat dahil sa inis. Isang mahinang tawa lamang ang ginanti ko dito. Sige na, akit na ako. Update mo na lang ako kapag may progress na sa ATM card ko ah. Salamat ulit. Wika ako bago tuluyang nagpaalam dito. Ngunit nakakailang hakbang lamang ako nang marinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Heidi? Mabilis ako napalingon sa kanyang gawin nang marinig ko iyon. Sino sa Heidi? Ulit pa nitong tanong. Heidi Pinada? Basa nito sa nakasulat sa form. Patakbo ko lumapit dito sa kamabilis na inagaw ang papel mula sa kamay nito. Naku, kung ano-ano palang nasulat ko dito. Pasensya ka na. Alam mo na, post-coma brain. Pagdadahilan ko habang alanganin ngumiti dito. Pwede ko bang mahiram na lang yung 201 files ko dyan? Wala nga pala ako maalala. Dagdag ko pa. Bakas ang pagdadalawang isip sa mukha nito. Mukhang kahit ito ay nagulat sa pangalang nabasa niya na nakasulat sa papel. Alam kong kilala niya ang pangalang nandoon dahil minsan na niya ako naabutan na ipinipilit kong ako si Heidi na siyang tagapagmana ng Prime Constructions. Girl, pinapaalala ko lang sa'yo ha. Identity theft is a serious crime. Mag-iingat ka sa mga sinasabi at sinusulat mo. Lalo na't hindi basta-bastang tao yung iniilusyon mong maging ikaw. I didn't mean to offend you ha. Concern lang ako. Kasi baka ma-misinterpret ng ibang makakakita. Paliwanag nito saka tumayo at nagtungo sa isang malaking file cabinet sa may bandang likuran ng kanyang cubicle. Makalipas lamang ang ilang saglit ay bumalik na ito dala-dala ang isang kulay berdeng folder. Oh heto, ibalik mo na lang agad kasi bawal ilabas yan dito sa opisina. Saka itong extra form. Pasalamat ka tumingi ako ng extra sa payroll department kanina. Dito ko na lang siguro fill upan itong form para hindi ko na ilabas itong 201 files. Masyado na ako malaking abala sa'yo. Baka mapahamak ka pa kapag nilabas ko ito. Wika ko. Naku, wala yun. Kahit naman dati pa ay malapit na kitang kaibigan. Ngayon pa kayang mas kailangan mo ng tulong. Basta huwag mo lang kalimutan yung mga paalala ko. Mag-iingat ka sa mga binibitawan mo salita. Alam mo namang maraming marites dito sa opisina. Pabiro pa nitong Saad. Napangiti na lamang ako dito sa kamuling nagpasalamat.
Sinimulan ko na din buklatin ang files ni Caitlin upang makuha ang mga detalyeng kinakailangan ko para sa form. Ilang minuto lamang ang ginugol ko doon. Matapos kong isulat ang lahat ng mga detalyeng kailangan ay ibinalik ko na iyon kay Alan. Agad niya iyong kinuha at saglit na siniyasat ang mga impormasyon. Nang masiguro niyang tama at kompleto naman ang mga iyon ay nakangiti na itong humarap sa akin. Okay na to. Ipapasa ko na to mamaya sa payroll department. Babalitaan na lang kita kapag ayos na. Wika nito. Sige, maraming salamat ulit. Aakyat na ako sa taas kasi baka hinahanap na ako ni Sir Sandro. Paalam ko dito. Kumaway pa ako dito bago tuluyang tumalikod at naglakad patungo sa elevator. Nang makabalik ako sa palapag kung saan nandun ang opisina namin ni Sandro, ay dumiretso muna ako sa akin lamesa. Kinuha ko ang laptop na nasa ibabaw ng lamesa na pagmamayari ni Caitlin at binuhat iyon patungo sa loob ng opisina ni Sandro. Yun kasi ang gagamitin ko sa paggawa ko ng PowerPoint presentation para sa proposal na aking gagawin. Nawala sa isip ko ang kumatok at dire-diretso kong pumasok sa loob ng opisina ni Sandro. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ko nang bumungad sa akin ang imahe ni Sandro na nakaupo sa kanyang executive habang may hindi pamilyar na babae ang nakakandong sa kanyang mga hita. Halata naman parehas na nagulat ang dalawa sa biglaan kong pagpasok. Si Sandro naman ay biglang napatayo dahil sa pagkabigla, dahilan upang bumagsak ang babae sa sahig mula sa kanyang kandungan. Ouch! Maarting hiyaw ng babae nang bumagsak ito. Automatikong tumaas ang aking isang kilay habang matalim na nakatitig sa dalawa. Alam kong wala akong karapatang maramdaman ito ngunit hindi ko na napigilang ipakita kay Sandro ang aking pagkainis dahil sa akin nasaksihan. It's not what you think. Maagap na paliwanag ni Sandro. Pilit ko munang pinakalmang aking sarili bago sumagot dito. You don't have to explain anything. Malamig kong tugon. Sa pagkakataong iyon ay lubos nang nakabawi ang babaeng kanina na lamang ay nakakandong sa hita ni Sandro. Kasalukuyan na itong nakatayo sa gilid ng lalaki habang halos hindi maipinta ang kanyang mukha. Hindi ka ba marunong kumatok? Inis nitong bulyaw sa akin. Marunong? Ikaw? Tiningnan ko muna ito mula ulo hanggang paa. Hindi ka ba marunong mahiya? May hinahon ngunit matalim konturan dito. Hindi na ako nag-abala pang itago ang pagkainis ko sa babae. Wala na akong pakialam kung masamain pa iyon ni Sandro o hindi. I don't know who is this woman in his life, but I know for sure that I don't like her. Tingnan mo kung paano ko sagot-sagutin niya sekretarya mo. Sumbong nito kay Sandro. I want you to fire her. Bumaling si Sandro sa akin at mariing tumitig. Hindi naman ako nagpatalo dito at matapang na sinalubong ang kanyang mga tingin. Kagaya nung una ay ito din ang unang bumawi. Napabuga ito ng isang malakas na hangin saka bumaling sa babae sa kanyang tabi. You should go now, Ingrid. What? Bulalas dito. Di mo ba ako narinig? Sinabi kong alisin mo na yung babaeng yan dito. Hindi siya marunong rumispeto sa mapapangasawa mo. Gigil na gigil nitong Saad. Sa pagkakataong iyon ay ako naman ang labis na nabigla sa aking narinig. Ang buong akala ko ay isa na naman ang babaeng ito sa mga babaeng naghahabol kay Sandro. Ngunit hindi naman niya sinaseryoso. Hindi ko lubos akalain na mas malalim pala doon ang papel nito sa buhay ni Sandro. Nagsisimula na namang manikip ang aking dibdib dahil sa halo-halong emosyon. Pakiramdam ko'y anumang oras ay sasabog na lamang ang puso ko dahil sa lakas ng tibok noon. Gusto kong sawayin ang aking puso dahil sa inaasal nito. Ngunit kahit anong pigil ko, hindi ko maiwasang maramdaman ang paninikip ng aking dibdib. I said, that's enough! Dumagundong ang malakas na boses ni Sandro sa kabuuan ng kanyang opisina. Biglang bumalatay ang takot sa mukha ni Ingrid na makita niya ang madilim na mukha ni Sandro. Bagamat nagulat din ako sa biglaan nitong pagsigaw, ay hindi ko iyon pinahalata. Pinilit kong panatilihing walang emosyon ng aking mukha. Leave now, Ingrid. I don't want to repeat myself again. Malimig nitong turan. Nais pa sanang sumagot ng babae ngunit nagpa siya itong mas makabubuti kung mananahimik na lamang ito at susundin ang utos ni Sandro. Mabibigat ang mga hakbang nito na magtungo ito sa pinto at tuluyang lumabas. Ibinalibag pa nito ang pinto dahilan upang halos yumanig ang buong silidal sa lakas ng pagbagsak noon. I'll explain. As I said, you don't have to. Maagap kong putol sa kanyang sasabihin. Halatang hindi nito nagustuhan ang ginawa kong pagpigil sa kanya. Ngunit hindi ko iyon ininda.
Naglakad ako papalapit sa kanyang lamesa at kumuha ng isang pirasong papel mula doon. Sunod ay sinulat ko ang mga files and information na kakailanganin ko upang masimulan na ang proposal na bahagi ng aming plano. Here's the list of the files and information I needed in order for me to create a project proposal. Tawagan mo na lang ako kapag kumpleto na yan. Malamig kunturan dito. Hindi ko iniabot sa kanya ang papel na aking sinulatan. Bagkus ay inilapag ko na iyon sa ibabaw ng kanyang lamesa. Akmang lalampasan ko na sana siya nang bigla niyang hawakan ng aking braso at pigilan ako. Heidi. Tawag niya sa aking pangalan. Your personal life has nothing to do with me. Kaya kung ano man ang sasabihin mo hindi na kailangan. As I said, you don't need to explain anything. Ang kailangan lang natin pag-usapan ay ang tungkol sa plano natin laban sa Prime Construction at wala nang iba. Matapos ang mahaba kong litanya ay agad kong binawi ang aking braso mula sa kanyang pagkakahawak. Sumunod noon ay dali-dali akong lumabas ng kanyang opisina. Hindi ko na malayang kanina ko pa pala pinipigilan ang aking hininga. Nang makalabas ako at mailapat ang pinto ng opisina niya, ay saka lamang ako nakahinga ng maluwag. You can do this, Heidi. You still have a lot of more important things to do than dwell with your feelings. Kumbinsi ko sa aking sarili. Napabugan na lamang ako ng malakas na hangin bago tuluyang bumalik sa aking lamesa. Here's the materials you asked a while ago. Marahan ako napalingon sa aking likuran nang marinig ang pamilyar na boses ni Sandro. Mabilis kong kinuha iyon sa kanyang kamay. Pero napakunot ang aking noo sa pagtataka nang hindi niya agad iyon binitawan. Sinubukan kong hilahin iyon mulit katulad kanina ay nanatili pa rin itong nakakapit sa mga papeles na kanyang iniaabot sa akin. Do it in my office. Blanco ang mukha nitong turan. I don't want anyone to see what you're doing. I'm not going to take that risk. Pagkasabi noon ay tuluyan na din niyang binitawan ang mga papeles at mabilis na tumalikod. Hindi na ako nakapagtalo dahil may punto naman ang kanyang sinasabi. This plan is confidential. That's why it's better if I make it in a secure and secluded area. I gather all my stuff and bring it all in his office. Hindi na ako nag-abalang tanungin ito kung saan ako pupwesto dahil ako na nagdesisyon kung saan ko ilalatag ang aking mga gamit. Dumiretso ako sa mahabang conference table na nasa loob ng kanyang opisina. Mas malawak ang lamesang iyon kaya mas maayos kong mailalatag ang mga papeles na hawak ko upang mapag-aralang muli iyon ng mabuti. Kagaya ng sabi ko noong una, marami pang loophole ang project proposal na ginawa ko para sa Prime Constructions. Hindi na lamang ako nagkaroon ng pagkakataong ayusin iyon dahil sa nangyaring aksidente. I need to refresh my knowledge about these projects so I can create a bulletproof plan that will surely make us steal the project. Sa bawat kilos ko ay ramdam ko mapanuri niyang tingin habang pinapanood ang bawat kong galaw. His whole body was awkward as if he's not comfortable in his seat. Kanina pa ito pabaling-baling sa kanyang upuan. Ako naman ay nanatiling tahimik na nakaupo sa harap ng mahabang conference table at abala sa pag-aaral sa mga papeles na nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Kita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagtayo niya mula sa kanyang kinauupuan. Kasunod noon ay ang paghakbang niya papalapit sa aking lamesa at tumayo sa aking harapan habang magkakrus ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. How can I help? Tanong nito kasunod ng pagkiskis niya sa kanyang mga palad. Marahan kong iniangat ang aking muka at walang emosyong tiningnan nito bago sumagot. I'm fine. I'll tell you when I need help. Tugon ko. I'm sure I can help you with anything. Pilit nito sa kahinilaan silya na nasa tapat ko. Umupo ito doon sa kasinimulang damputin ng ilang mga papeles na nakakalat sa lamesa. I'm not sure what help will I be needing. But I'll make sure to let you know when there's one. Giit ko bago muling ibinalik ang aking atensyon sa aking laptop. Habang abala ko sa aking ginagawa ay kapansin-pansin naman ang malalakas na buntong hininga na kanyang binibitawan. Kung kanina ay hindi ito mapakali sa kanyang executive chair, ngayon ay ganoon pa rin ito ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito mapakali habang nakaupo sa aking harapan. Pinilit kong huwag pansinin ang bawat kilos nito ngunit tila imposible iyon. Kung bawat galaw nito ay sinisiguro nitong makakaagaw iyon ng atensyon, katulad na lang ng patuloy nitong pagtuktok sa lamesa gamit ang kanyang mga daliri. Kung hindi naman kaya ay panay ang tikim nito na tila ba nais talaga niyang mapansin. Ngunit kahit anong gawin nito ay pilit ko lamang itong binabaliwala
Ayokong ipakita dito na apektado ako sa bagong impormasyon na nalaman ko kanina. Gusto ko ring batukan ang aking sarili dahil sa aking katangahan. Bakit nga ba ako umasa na malaya pa ito? Mayaman, gwapo at may pinag-aralang tao sa Sandro. Hindi malabo na may nagmamay-ari na nga dito. Makalipas ang ilang minuto ay nanatiling walang usapan sa pagitan namin dalawa. At nang tila hindi na ito makatiis ay si Sandro na rin ang unang bumasag ng katahimikan. It was an arranged marriage. Umpisa nito. My mother wanted me to build a family. She badly wants to have a grandson and an heir to our company. Dagdag pa nito, I have no feelings for Ingrid or whatsoever. My intention in agreeing to that arranged marriage was nothing but pure business. Okay. Maikli ko sagot sa paliwanag niya. Sinamahan ko pa iyon ng marahang tango upang ipakita dito na naintindihan ko ang kanyang sinasabi. That's it? Hindi na nito naitago ang inis sa kanyang mukha at tinig. Kapansin-pansin din ang mariing pagkuyom ng kanyang kamao. Yeah? Kibit balikat ko sagot. Siniguro kong malinaw sa kanya na hindi ako interesado sa kung ano man ang namamagitan sa kanila ng Ingrid na iyon. Wala ka man lang bang sasabihin? Ulit nito. Saglit akong huminto sa pagtitipas sa aking keyboard. Saka ito matapang na sinalubong ng tingin. What do you want me to say? Congratulations? Sarkastikong tugon ko. Kitang-kita ko ang pag-igting ng kanyang panga matapos marinig ang aking sinabi. Mas lalong dumilim ang kanyang mukha at mas naging matalim ang kanyang mga titig na para bang may ginawa akong isang mabigat na kasalanan. God damn it! Say something! Anything! Bulyaw nito na sinabayan pa ng malakas na paghampas sa lamesa. Bahagi ako nagulat sa biglaan nitong pagsigaw. Hindi ko lubos maintindihan kung anong ikinagagalit nito. Hindi ba dapat ay mas matuwa ito dahil hindi ako nakikialam sa personal niyang buhay? You're weird today. What's wrong with you? Bakit ba bigla-bigla ka nalang dyan maninigaw? Saad ko. It seems like he become even more frustrated. Napasabunot na lamang siya sa kanyang buhok sa katumalikod. Pinanood ko ang pag-alo ng kanyang balikat dahil sa makailang ulit itong paghuhugot ng malalim na hininga. Look, I don't know what's gotten into you, but I don't know what you're expecting me to say. I'm here to avenge myself for what my ex-fiancé and my stepsister did to me, as well as to know what exactly happened behind my father's death and mine. So pardon me if I have nothing to say about your engagement. If you're expecting a Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang muli itong humarap sa akin at sabay na ibinagsak ang kanyang kamay sa lamesa. That's not what I want to hear from you! Damn it! Bulyaw nitong muli. I'm sorry, okay? Nagugulo ang saad ko. I honestly don't have any idea what's ongoing in your mind. Ano ba talagang kinagagalit mo? Mariiniyang pinagdikit ang kanyang mga labi sa kamariing pumikit bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. You know what? Never mind. Yun lamang ang tangi nitong sinabi bago ito tuluyang tumalikod at lumabas na opisina. Napahilot na lamang ako sa aking sentido nang makaalis na ito. Pabagsak ako sumandal sa aking upuan saka inihilig ang aking ulo upang tumingala sa kisame. The good thing about what happened today is that I think I make a pretty good job in hiding my feelings for him. Pinilit ko na lamang na itoong muli ang aking atensyon sa aking ginagawa. Hindi ko na malayang ilang oras na pala ang nakalipas ngunit nanatili pa ring blanco ang slide sa aking presentation. Ang isip ko ay tila mabilis na lumipad kasabay ng oras. Kanina pa ako palipat-lipat ng tingin sa pagitan ng pinto at orasang nakasabit sa dingding na opisina. Ilang oras na din ang nakalipas simula nang umalis si Sandro at hindi pa ito bumabalik mula noon. Hindi ko na rin magawang makapag-focus sa aking ginagawa dahil kahit anong pilit at tanggi ko ay hindi ko maiwasang mabahala dahil sa nangyari kanina. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya na naiinis ako sa Ingrid na iyon. Simply because she has all the rights to be with him. After all, she's the fiancé and I am just a nobody to him. I'm not even his real secretary. Nakikigamit lamang ako sa katawan ni Caitlin. Nawala na ako sa bilang kung ilang beses ako nagpakawala ng malalim na buntong hininga simula nang umalis si Sandro. Nang muli akong lumingon sa orasan ay saka ko lamang napagtanto na mag-aalauna na pala. As if on cue, my stomach started to grumble.
Mukhang nagsisimula na magwala ang mga alaga ko sa tiyan. Dahil hindi ko na rin naman magawang ituloy ang proposal na aking ginagawa, ay nagpasya na lamang ako magligpit ng lamesa. Pababa na lamang ako upang puntahan si Alan. Sana lamang ay hindi pa ito nanananghalian upang sa gayon ay may makasabay akong kumain ng lunch. Nang patapos na ako sa pagliligpit ng mga gamit ay sakto namang bumukas ang pinto. Agad ako nagangat ng tingin upang makita kung sino ang pumasok. Iniluwan noon si Sandro na may bit-bit na 2 plastic bag. "Oh great, you're done?" Tanong nito. Tama-tama pala ang dating ko. "I bought us some lunch." Bungad nito. Mas maalwa na ang aura nito at tila bahagya ng umaliwalas ang mukha niya. Masigla nitong ipinatong ang mga dala sa ibabaw ng conference table at isa-isang inilabas ang laman noon. Matiim kong binagmamasdan ang kanyang kilos. Bagamat naguguluhan ako sa biglaang pagbabago ng kanyang mood, ay hinayaan ko na lamang iyon. Sa halip ay itinuon ko na lamang ang aking atensyon sa nakalatag na pagkain. Agad na nanubig ang aking bagang nang manuot sa aking ilong ang amoy ng mga pagkain nilabas niya. Steak, grilled salmon, roasted chicken, sauteed asparagus at mashed potato ang ilan sa mga dala nito. Halos malula ako dahil sa sobrang daming pagkain na binili niya. "May fiesta ba? Parang 100 ang kakain na." Puna ko. "I don't know what you like to eat, so I ordered everything on the menu." Kibit balikat nitong sagot. "Come on, let's eat." Aya nito. Agad akong dumampot ng pagkain ng walang alinlangan. Dulot marahil iyon ng labis na gutom kaya naman hindi ko na ininda ang naglalarong ngiti sa kanyang mga labi. Tahimik namin pinagsasaluhan ng mga pagkain kanyang binili. Maya-maya pa'y narinig ko na itong nagsalita. "I broke off my engagement with Ingrid." Walang babalang saad nito. Halos mabilaukan ako dahil sa labis na pagkabigla sa kanyang tinuran. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong niya sabay abot sa akin ng isang basong tubig na kinuha niya mula sa fridge sa kanyang opisina. Dali-dali kong kinuha ang inabot niyang tubig at agad iyong nilagok. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag na masayaran ng tubig ang aking lalamunan. "What did you say?" Tanong ko dito. "I cancelled my engagement with Ingrid." Kaswal nitong tugon. But why?" Hindi ako lubos na makapaniwala sa kanyang sinabi. Sino ba naman ang hindi magugulat? Ilang oras lamang nitong nawala at pagkatapos ay iyon ang maririnig ko mula sa kanya pagbalik niya. "I just want to." Kibit balikat nitong sagot saka muling ipinagpatuloy ang pagkain na para bang walang nangyari. "You can just call off an engagement because you want to?" Nalalaki ang aking mga mata habang sinasabi iyon sa kanya. "Says who?" Akmang ibubuka ko ang aking bibig upang sumagot ngunit wala akong mahanap na sagot sa kanyang tinuran. Mariin kong pinagdikit ang aking mga labi sa kahumugot ng malalim na hininga. "That's not the point. It doesn't matter who said it. You just don't do it. Ano na lang ang iisipin ng mga tao tungkol sa'yo? Na wala kang isang salita? I don't care about what they were saying. I don't want to get married, so I won't." Giit nito. Marahan itong iniangat ang kanyang muka at makahulugang tumingin sa akin. "At least, not yet." Malabo sa akin kung bakit ganoon na lamang ang bilis ng tibok ng aking puso na magtama ang aming paningin. Tila ba nangungusap iyon sa lengguwaheng kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Hindi ko na natagalan ang init ng kanyang mga titig. Kaya naman sa pagkakataong ito ay ako na ang unang umiwas. Ibinalik ko ang aking tingin sa aking pagkain at pilit na ipinagpatuloy ang pagsubo. Bagamat hindi ko nakikita ay ramdam ko ang patuloy na pagkapako ng kanyang mga mata sa akin. Yun marahil ang dahilan kung bakit tila hirap akong lunukin ng pagkain kahit palabis ang aking gutom. Parang may kung anong nakabikig sa aking lalamunan at nahihirapan akong iproseso ang pagkain sa aking bibig. Mas lalong hindi nakatulong ang mainit na mga tingin ni Sandro sa akin. Mabuti na lamang at tumunog ang kanyang cellphone na siyang naging dahilan upang panandalian itong umalis sa aking harapan. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag nang tumalikod dito sa akin. Dali-dali kong tinapos ang aking pagkain habang abala ito sa kanyang kausap. Dahil ko pang construction worker dahil sa bilis ng aking pagkain. Bahagya pa itong nagulat nang bumalik ito sa lamesa at nakita nitong ubos na ang pagkain sa aking plato. "You're fast." Natatawan po na nito. Isang alanganing ngiti lamang ang aking tinugon sa kanya. "That was my contact from Dubai project. I already set a meeting with them." Balita nito. "Really? That's great news. How long do we have?" "Roughly a week.
Can you do it? That's tight, but I think I can work on that. We just have to work double time. Tugon ko. Well, that's good. Just tell me what you need to expedite the proposal. But remember, I don't want you to rush this. I want quality over meeting the deadline. Don't worry, I can do both. Kumpiyansa kong tugon. That's my girl. Tumatango-tango saan nito bago muling ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Namangha ko ng tila hindi ko namalayan na nasisiyahan akong panuorin itong kumain. Masiglang bawat niyang kilos at magana din itong kumain. Makalipas ng ilang minuto ay natapos na rin ito. Marami pang natirang pagkain kaya naman inumpisahan ko na iyong ligpitin. Let me do that. Tura ni Sandro. No, sit down. Ako na magliligpit dito. Ikaw ang bumili ng mga pagkain kaya tama lang na ako naman ang magligpit nito. As you wish. Malawak ang mga ngiti ni Tunturan. Hinayaan niya akong iligpit ang aming pinagkainan. Pilit kong pinipigilan ang aking sarili na kiligin habang iniisip na para kami magnobyo at nobya na sabay kumakain ng tanghalian. Mas lalong napuno ng galak ang aking puso dahil sa balita nitong tinapos na niya ang engagement nila ng babaeng kanina lamang ay nandito sa loob ng kanyang opisina. Ayoko man ngunit hindi ko maiwasang isipin na ako ang dahilan ng biglaan niyang pagtalikod sa nakatakda niyang kasal. Is it possible that I am the reason of his sudden change of heart? Kung gayon nga, ibig ba sabihin noon ay posibleng nahuhulog na din ang loob niya sa akin? Ngunit kanino nga ba siya nagsisimulang mahulog? Sa akin bilang Heidi o kay Caitlyn na siyang nakikita niya sa akin panlabas na anyo? Kasabay ng katuwang aking nararamdaman ay siya ring pagbuhos ng mga tanong sa aking isip. Mga tanong na hindi ko magawang bigyan ng kasagutan. Ito na ba ang tamang panahon upang hayaan kong yumabong ang namumuong damdamin ko para kay Sandro? O mas mabuti yatang kalimutan ko muna kung anong sumisibol sa aking puso para kay Sandro at ituon na lamang ang aking buong atensyon sa aking mga plano?